Sige, okay lang. Magsasalamin ako para hindi ako masila. May ilaw pa rin ba? Wala Wala na. O sige na, wala na. Hi, Lance! Siyempre, uuwi ng Pilipinas, kailangan maganda. Ayan. Hi, Lance! Hello. Saan ka sa atin? Uuwi ng Pilipinas. Ako po ay, alay, Batanggenya po ako. Ilan taon ka na rito sa Hong Kong, Lance? Anak ko po, Diyos ko po, matagal na po, since 2013, and then, this coming January 27 is my 12 years here in Hong Kong. 12 years ka na rito sa Hong Kong, di ba? Yes. Isang amo lang siya. Yung 8 years po, first 8 years is one employer. Ang galing. And then, the second is 2 years. Natapos ko po yun sa Chunmon. And then, ngayon po is sa Colon Bay. 1 year Noong mahigit 8 years na po. ka, ilan ang inaalagaan mo? Ilang persona? Wala po kinalagaan. Bali, dalawang mag-asawang matanda lang siya. Yun lang ang inaano mo, 8 years ka doon, yun ang inaalagaan mo. Bakit nag-ano ka doon? Bakit umalis ka doon sa 8 years na yun? Medyo may nangyari pong hindi maganda, kaya kailangan nating mag-give way, Okay. give up. Ayaw man natin, kailangan nating, yun na nga, sabi ko nga, mag-give way. Pero binigyan ka naman ng LS noon. Ay, binigyan ako. Kaya nga po, nabayaran ko na yung isa kong bahay. Oo. Ayun. Tapos, yung 8 years na yun po, ay nakakuha pa rin ako ng isang another bahay. So, Yun ang napundar mo sa 8 years na yun. Yes. Bali dalawa ang bahay mong nakuha. ayun. Ang galing. Na until now is hinuhulugan ko pa rin. Pero pinaparentahan ko naman para yung hulog niya ay dadagdagan ko na lang. Yan ang napundar niya nung 8 years siya sa isang amo. Pangalawa, Ang pangalawa ko ay medyo okay naman. Ayos lang. ilang taon ka dito sa pangalawa lang? 2 years. Natapos ko yung kasi... Hindi ka na nag-recontract. Hindi na, kasi sabi nila mag-migrate sila sa UK. Hindi na Finansya, ano ba yan? Matawag yung ganun? Relocation. Parang Relocation. ganon. Tapos hindi naman sila tumagal. 1 month lang. Hindi nila kinaya yung buhay sa UK. Bumalik dito sa Hong Bumalik Kong. ulit sa Hong Kong. Hinair ka ulit. Eto, gusto niya uli akong i-hire. Pero Ayaw sabi mo na. ko naman ay pag-iisipan ko pa. Oh. Kasi mag 2 years pa lang ako sa amo ko ngayon, sa this coming March 6. So, pag-iisipan ko pa kung magre-renew ako or hindi. Pero tapos ang pangatlong ito sa Colon Bay, ay sa ano ba to, Colon Bay? Colon Bay. Ilang taon ka na dyan? 1 year mahigit. Magto 2 years ako sa March 6. Pero anong mas gusto mo, yung pangalawa o yung pangatlo? Ano sa palagay mo? Ngayon, hindi ako masyadong pagod. Kaya lang sa pagkain, diet, kita nyo naman ako, Oo puro nga, buto. Puro daw siya buto. Diet. Hindi, kulang lang sa pagkain tong pangatlong amo mo, di ba? Kulang lang sa pagkain, Pero mabait. naman. Mabait naman. Tsaka ang trabaho ko ay, hindi mabigat. Anong mas importante sa'yo? Yung kulang sa pagkain o yung kulang sa trabaho? Ano yung kulang sa trabaho? Oo, kulang di ba sa sabi mo pagkain? yung pangalawa, hindi gaanong maraming trabaho, pero Ang bastante sa pangalawa, pagkain. dalawang alaga ko doon. Hmm. So, busog Busog ka din naman. Pwede ako magluto kasi ako nagluluto ng pagkain namin. Pero itong pangatlo, Etong pangatlo is bilang. Bilang talaga, as in, 2 kamatis ngayon, 2 kamatis pero hindi bukas. ka gaanong pagod. Hindi ako ganong pagod. So, Pero, stress ako sa amo, hindi sa trabaho. Kasi ang amo is stay in. Yun nga. Pero anong mas gusto mo, yung pangalawa o yung pangatlo? Kung halimbawa matatapos ka rito. Pinag-iisipan ko pa eh, kasi nalalayuan din ako, mahal ng pamasahe. Nasaan yung pangatlo, pangalawa? Nasa Chunmon. Alam mo kung ako sa'yo, mas pipiliin ko yung pangalawa. Pangalawa. 2 alaga ko doon. Okay lang, kaysa Sa dito ngayon, kulang isa naman lang. yung pagkain, Oo. nangangayayat ka naman. At Kasi least- diet eh. At least gusto ka ng amo mo kasi pinapabalik ka. Ay, bungkang! Hayaan mo na siya. Tapos lang, Ano ba? Kinat mo ba? hindi ko hayaan mo na yun. Ganito ang buhay namin dito sa boarding house. Parang squatter nga siya, pero okay lang. Sobrang At least nakakapagpahinga kami dito. Mm. Tapos, sa loob ng 8 years mo dito sa Hong Kong, di ba may mga napundar ka na, di ba? Meron. Kanina po, nasabi ko na, Oo. nabayaran ko yung isang bahay namin, tapos nakakuha pa ulit ako ng Ayan. isang bahay. Kaya sa mga ka-OFW, kailangan isipin natin yung future natin. Hindi habang buhay malakas tayo, di ba? Tama. Di ba? Tapos si Lance, marami silang magkakapatid dito maghihipag. Hindi, ate ko, Oh, yan. Ate niya. hipag. Hipag. Hi.
kaibigan. Ayan. Hello. Bago lang. Gusto ko rin silang Interviewin ko yan, magmanda rin mamaya. Wala kami interview sa Hindi ko natatanungin ang private life mo, basta tungkol lang sa trabaho ang tatanungin ko sa'yo. Wala akong tatanungin sa private life. Okay. Oh, di ba? Okay naman, okay naman. So far, masaya naman ako. As of now, masaya naman ako. May ano siya, may YouTube channel din to. Meron, pero Ano mo? nag-stop po muna ako. Hindi, ano mo, Si Lance Bautista po, at your service. Ayan. paki-subscribe niyo yan. Ah, Kumanda ka rin sa akin. kasi nag-stop nga ako, so naka-private siya. Saka ako na uli siya. Ano mo Saka akin. na. Thank you, Lance. Welcome po ate. Ayan, subscribe niyo po si ate. Si Ate Maldita, OFW Maldita. Ayan. Hi, Dita. Taga Batangas ka rin, di ba? Ako, taga Batangas po. Kapatid siya ni Lance. Kapatid ako Ayan. ni Lance. Taon ka na rito sa Hong Kong, Lance. 8 years po. Parehas kayo, di ba? 12 years na sir. 12 Ah, years na sila. Ako 8 years Oo na nga sa pala. iisang amo lang ako. Oh. Lita, ano, di ba? Isang amo lang yung Isang ano. amo lang ako sa Kumusta naman ang karanasan mo sa amo mo? ayos naman minsan. Mura. Uy, Lance! Pagipatay mo yung ano, yung Pero radyo. mabait naman. Uy! Patay muna kasi ano siya, nagbablog. Mabait naman ang amo Ay, ko. mami, sorry, mami. Sorry, mami. Ini-interview ko. Ay, saglit lang to. Wait lang, mami, ha. Taga Batangas ka, ano, ipakat ko yun. Taga Batangas ko yun, no, di Taga ba? Batangas ako. Ilang taon ka na rito sa Hong Kong? Mahigit 8 years. Mahigit 8 years ka na, di ba? Isang amo lang yan, Lance. Isang amo lang po. Kumusta naman ang amo mo? Mabait po naman ang amo ko. Kasi hindi ka magtatagal ng 8 years kung hindi mabait, di ba? Sa pagkain mo, kumusta naman? Pagkain okay naman. Ako namamalingki. Ako natusunod. Nakakapagluto ka ng sarili mo? Nakakapagluto ako ng sarili ko. Kung anong Ilang gusto taon ko. yung mga alaga mo? Ang mga alaga ko is 7 years old. Saka 8 years old. Ano mo? 8 years siya sa amo niya yan. Tapos, ano siya, generous pa yung ano niya, amo niya, kung ano-anong binibigay sa kanya. Ang gagandang sapatos, mga original. Nakita ko pinapatos niya. Palibigay sila. Hindi sila madamot. Oo, hindi sila madamot kaya tumagal siya doon. Lahat ako'y libre. Lita, anong napundar mo sa loob ng 8 years mo sa Nakapagpagawa ako ng bahay. Napayos ko ang aking bahay. Dati giba-giba ang bahay ko. Ngayon maganda na, pero hindi pa tapos. Pero nakakapag-aral ka pa ng mga anak mo, di ba? Nakapagtapos ako ng isang college. Sa ibabaw Di ba? graduate na siya. Ang isa, yung bunso. Grade 10 pa lamang pagpasok. Ang uwi lang niya, kababakasyon niya. Kababakasyon lamang. Lita kaya yan. Baka sa isang taon makauwi ulit. Uwi ka na uwi. Ako hindi pa ako nakakauwi sa loob ng 6 years. Ang tagal. Pero ako, Lita, thank you Lita. At least, naging maganda ang naging maganda ang ano niya, yung kapalaran niya dito sa Bingko. Kaya nga po, magtatagal pa ba po ako sa amo ko kung hindi maganda ang mga sila babae. Maswerte siya sa hindi kasi pari-pari ang OFW dito sa Hong Kong. Meron talaga minamalas. Para tayo nakikipagsugal, di ba? O para tayo nakikipagsugal. Nakikipagsagal sa ano. Oo, di ba parang nakikipagsugal ng mga OFW. Kaya ito. Minsan minamalas, minsan ni maswerte. Oo. Ikaw, isa ka sa maswerte sa naging. Salamat ako at maswerte ako sa amo ko. Pero may mga minamalas naman kagaya ni Maro. Thank you, Lita. Maro, hello. Taga Batangas ka rin, di ba? Batangas din. Hipag ko naman si Ate Lita. Bilas pala. Belas. Bilas ko siya. So, Ilang- bagong salta lang ako dito sa Hong Kong. Nakaisang taong ka na ba dito? Wala pa po. Magsi 6 months pa lang. Ito yung kwento ni Maro, makikita nyo. Pumunta siya dito sa Hong Kong pero ang napuntahan niya bundok. Bundok. O, diba? Bukid. Bukid siya. Farmer ako sa Hong O, Kong. ito Hindi ako domestic helper. ito ang nakakaawa talaga. Tapos Pero kinakaya para sa pamilya. tapos nagdadamos, naggagamas ka, di ba? Nag-garden ako. Pero wala kang maalaga. Wala namang alagang bata. Malaki na. Basta yun lang ang trabaho mo. Opo, sa bahay, magluto. Minsan mamamalengke ng kaunti. Tapos yun, more on sa garden na, mag-aalaga ng rabbit. Ilan ang rabbit mong alago? Marami, ano na siya. Sila? Dati 12. So, pero Anong pinapakain mo? Yung
sa palad ng soybeans kasi doon sa village namin may factory ng tokwa. So yung sapal ng soybeans, yun yung kinukuha namin para ipakain sa rabbit. Every other day ang kuha. Ilan lahat yung alaga mong ano? Na rabbit, Oo. 12 siya dati, tapos ngayon, 9 na lang kasi kinatay na ni amo yung iba. So nagkakatay din ako ng rabbit. Dito ako natutong magkatay ng rabbit. Talaga. Yes. Di ba ang rabbit parang pusa? Parang pusa. Pero ang lasa ano niyan parang manok? Ang lasa niya parang sa baboy din. Parang baboy din. Talaga. Parang sa baboy. Parang daga ano, di ba? Yung ano, parang daga, di ba? Masarap yung pagkain. Masarap yung ramen. Tinry ko siyang tikman, parang sa baboy niya. Mm. Alam mo yung ginagawa niya, siya ang medyo minasmanas ng konti sa pagka-OFW ito sa Hong Kong kasi nasa bundok na siya. Kasi nga nakakaawa na hindi niya naranasan sa Pilipinas magdamo, na hindi niya naranasan yung magkatay ng rabbit, yung araw-araw pa nasa kabundukan, hindi niya naranasan. Dito lang niya naranasan sa Hong Kong. So nakakaawa siya, pero nagtsatsaga lang siya para makaipon na, di ba? Biro mo araw-araw naggagamas na hindi niya naranasan sa Pilipinas yan. Tayong mga OFW ang hindi natin naranasan sa Pilipinas, mararanasan dito sa Hong Kong. Kagaya ko, kumain ako ng mga nguso ng baboy na hindi ko natitikman sa Pilipinas yan. Yung ano ba tawag nga, tuto na yung ganun? Hindi ko alam. Hindi pa ako Yung halo-halo, yung tinga, yung ilong, tsaka ano. Natikman ko rito yan. Sa Pilipinas hindi ako nakain ng ganyan. Kaya tiyaga lang maro. Tsaga-tsaga lang po. Pero mo yan, nagdadamo ka. Ano yung tanim no na bundok? Marami po silang tanim. May Mga prutas? dragon fruit, iba-ibang prutas. May mga ano din, may mga talbos ng kamote, may papaya, Ang maganda rin yung talbos ng kamote kasi may mga pero kalamansi, Pwede kayo iba-ibang mag- tanim. pwede ka rin na magluto doon, halimbawa. Pag kumakain kayo, harap-harap kayo. Sabay-sabay naman kaming kumain. Hindi ka Pa-share ang naman. package yung ganun, hindi ako mabubusog. Okay lang. Kailangan kumain. Stay out sila, hindi. Minsan, stay out sila, nasa ano sila. Ano kaya kung mag-ano ka ng kamuting kahoy tapos igisa mo sa sardinas, masarap yun, di ba? Masarap din. Ano kaya hindi ka pwedeng magluto pag ganun? Pwede naman, pero syempre minsan mag-isa ka lang kumain. Kaya kung ano na lang yung tira nila, yun na lang. Pero may kakainin sariling mo. kwarto ka naman. Opo, may sarili naman. Maganda yun. Maganda. Ang ano lang doon, maaga ka nakakapahinga. 9 or 10. Basta Tapos tapos anong oras na ka yung gigising? trabaho. 6 ang gising. Grabe yun na maggagamas ka tayo. Ang kati ng katawan mo nun. Oo, balot na balot palagi. Lagi na akong naka-jacket. Buti nga hindi ka nangingitim eh. Kasi naka-ano ko naka long sleeve, naka-pajama, naka-bota ako. Kasi daming lamok. Maraming lamog. Maraming lamog. Meron din akong kaibigan na ganyan. Meron din akong kaibigan na Naka-guantes ka lang balot yung na ginagawa niya, yung parang nagwawalis din sila tapos susunugin nila. Basta malalaking kahoy din, talagang naggagamas din sila. Kaya nakakaawa din yung kaibigan ko. Kaya akala nyo siguro kayo nasa Pilipinas, pag sinabi nyo mag-a-abroad kayo, pagdating nyo sa Pilipinas, akala nyo maganda na. Sa palaran lang yan, parang Sa nakikipagsugal nga. Tingnan mo ngayon, dalawa na ang naging kaibigan ko dito sa Hong Kong na nasa bundok. Meron pa kayo. malayo, ang transportation. Tingnan mo. Kailangan pang mag-bike. Tingnan mo. Tatawid pa ng Sa ilog. Pilipinas, nagbabike ka. Nagbabike naman, pero yung bike na ano lang. Yung, hindi naman yung as in transportation pa uwi ng Yung bahay. farm ba nandun mismo sa bahay ninyo? Nasa likod siya. Bakit ka nagbabike papunta saan? Ayun yung way of ano nila transportation kasi malayo. Malawak yung bundok. Malayo. Ay, yung farm. Opo. Para pag mag-iikot-ikot ka sa farm, nakabike ka. Hindi po, pag pupunta ng market, pag po lalabas ka, kailangan nakabike ka kasi malayo yung Walang sakayan bus na. stop. Opo. Uh, Kaya minsan pag umuulan, maglalakad ka palabas. Tapos iiwan mo lang yung bike Iiwan mo. po yung bike dun sa may bus stop. Diyos ko. Tsaka ka pa sasakay ng bus. Tingnan mo, Kasi sis. malayo. Ganito Malayo. kahirap ang mga OFW to sa Hong Kong. Hindi lahat siniswerte talaga. Ako nga nag-aalaga ng 3 aso, biro na yan. Kahit ang baho-baho yung aso, pag napamahal ka na sa aso mo, ang bango na sa ano mo, sa pangamoy mo. May aso din kami doon. Pero yung aso naman, hindi naman ganun alaga. Tsaka may mga pusa din. Biro mo yan. Thank you, Maro. Thank you din po. Ingat. Salamat po. Ayan si Aduna, hindi yan magpapa-interview. Hello. Hindi yan talaga magpapa-interview. Ilang taong nga dito sa sa Hong Kong, Aduna? Mag 6 years. 6 years ka pa lang. Sa January. Sa January. Isang amo, Aduna.
Swerte ka rin. Magdasal ka na lang mabait din ang amo nito ni Adonas. Isang amo rin siya. Ilan ang inaalagaan mo? Dati isa, ngayon mayroon ng bagong baby. Nagbuntis? Kaanak lang. Kaanak lang na June. Cute. May newborn siya. Pinagkakatiwala sa'yo, yung baby. Oo, ako mag-aalaga. Okay, mas swerte. Silang dalawa napakaswerte nila sa amo nila. Tapos ano na napundar mo Adonas sa inyo? Ay, wala pa akong napundar na ba? Ipon muna. Okay lang yan. Pero Basta nakapagpatapos na ng college. college, dalawa. Yan, okay lang yan. Dalawa. Yung isa may trabaho na. Okay na yan. Tapos yung isa graduate. Itong August, uuwi siya. Uuwi ako ngayon. Kung magagraduate siya. Ayan. Pero, tingnan mo itong isang pamilya sila dito. Siniwerte sila sa mga amo nila. Kasi mababait naman sila eh. Marunong sila makisama. Ikaw naman, kapamilya din nila ito si Maru. Swerte-swertehan lang Maru. Basta na lang Maru. Taga lang. Ilang taon ka na sa kanila? Wala pa po, 6 months pa lang. Ayan, ano na 6 lang. months pa lang itong July. Basta wag ka lang i-terminate, sige lang. Opo, sige lang. Hanggat ano. Hanggat kaya mo. Magkatay ka lang ng kuniho. Rabbit kuniho, di ba? Opo. Thank you, Aduna. Thank you din ate. Thank you, Maru. Bye po. Sige, dandan. Raquel. 10 taon tuloy ito sa Hong Kong si Raquel. 10. Ano ka ba? 10. Magdadalawa lang ako dito. Hindi ko pa na-interview si tumbahan nga sila ng bakal. Ayan. Ito si Raquel, muntik yung ulo niya eh. Ito si Raquel, wala na itong ginawa, matulog kumain. Ano ka ba? Ako nga nag-ano dyan sa ano. Ako nagtitilar ng manok at saka Bakit gulay. tumba? Kami kaya ni Ate Nili nagluluto kanina. Nagtitilar ng mga ano dyan. Nadalawa lang kayo? Gulay at saka manok. Oo. Oo, nang dumating kayo naluluto na, di ba? Ay, hindi naman ako kumain. Oh. Sabi mo wala akong gawa. Wala kang ginagawa, matulog kumain. Hindi, yeah. Mabait to si Raquel. Pero alam nyo, si Raquel, hindi niya hawak ang passport niya dito. Ano kaya ginagawa? Nakakaano rin ito si Raquel kasi nga, kung tutusin, bawal dito sa Hong Kong ang hindi hawak ang di ba? Ang passport. Pero magti 2 years pa lang siya dito sa Hong Kong. Pero ang September. pero yung amo niya, ang may hawak ng passport niya. Kung tutusin, mistake yun, mali yun against the law yun dito sa Hong Kong. Pero dahil mabait si Raquel, kailangan ng pera, pinahawak niya ang passport niya sa amo niya. Pero bawal yun dito sa Hong Kong. Ayan. Si Raquel, tubong Mindanao to. Mindanao. Mabait yan. Naghahanap ito ng lalaking pera. Byuda siya. Bata pa naman siya. Naghahanap siya ng may pera. Ang gusto raw niya may pera. Kasi nga, hindi dahil gustong paalagaan yung mga anak niya, sportan, hindi. Basta may pera lang ang gusto niya. Para hindi na siya magtrabaho. Di ba, Raquel? Thank you, Raquel. Ay, hindi yung amo mo pala mabait. Magto 2 years ka pa lang, di ba? Wala nang ginawa ito, matulog yan. Pakindak-kindak nga lang. Pakisabi na lang po kay Lenny yung nasa likod sila.